Okay, it's our midweek service. So nag-series na ani og Biblical Prosperity. Ika-83 na ni nato nga series mga igsoon og naa na ta sa Book of Luke. So andamay inyong Bible daan sa Luke chapter 12. Pag-ampot na please, let's all stand. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you for giving us another opportunity nga makadungog mi og mensahe, Lord, kabahin sa biblical prosperity nga imo jud gi-prepare for us nga mga linuwas nimo, Lord, ug imo mga pinili. And thank you so much for the Bible na maoy among sumbanan, among final authority. Ug tuguti, Lord, nga ang among treatment sa imong pulong mao gyud ang among pag-ila nga mao gyud final authority namo nga dili na namo questionon, dudahan ug amo nga langayon sa pagtuman apan tuguti, Lord, na full submission ang among mahatag sa imong pulong ug tuguti nga mahimo kami nimo nga mga fruitful servant. And pinagi gyud na mahitabo na siya, Lord, nga imo ming giyahan ug lig-unon sa among pagpangalagad. Salamat kay Lord sa opportunity, and please use me once again to deliver your message according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The True Measure of Prosperity. Dunay tinuod nga pagsukod sa prosperity o kana nga measure, mga kaigsunan, naa na nato gibase diri sa Bible. So wa man tay laing tuhuan o hinaot pa nga wa gyud tay laing gituhuan, mga kaigsunan, nga kalampusan sa atong kinabuhi. Ayaw tuo sa kalibutanhon nga kalampusan. Kaya ang kalibutanhon nga kalampusan nagbase ra sad sa kalibutan. Unya gi tug-ana na tadaan sa Ginoo, ana mga kaigsunan, nga ayaw gigugma ang pamaagi sa kalibutan o ang mga butang sa kalibutan, kay nagbase na siya sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Na diha nagbase. So ato ning tagaan jud og dako kayo nga emphasis ang pulong sa Ginoo, because this is the very reason nga gihatag ni sa Ginoo nato to guide us and to make us a qualified servant for His blessing. Kaya ang blessing naa naman, ang qualifiers na laywa. Diba? Panita, usa ka kumpanya, gipang post na good, o mao ni madawat ninyo, house and lot, car, unana. But you need to qualify. So mga criteria, ilang gibutan diha, ang makaangkon sa house and lot, mao ni ang imong abton. Ang makaangkon sa sakyanan, mao ni imong abton. So naa siya criteria. So mao to imong i-meet. Kung wa jud maka-qualify, walay qualifiers, naa naunta ang premium. Ang Ginoo nagsulti nag-unsay prices. Ang runners na lang may problema. We do not qualify. Dili na pwede mag-shortcut. Di ba? We can win in this battle sa atong kinabuhi, but we need to win with the Lord. Kaya ang kanang winning sa atong kinabuhi without the Lord is temporal. According sa atong message gagikat-on, mga kaigsunan, last Wednesday mantingal ito, nga short ra gyud ang pag-enjoy nimo sa kalibutanon, kanang without God nga prosperity ba, kadyut ra gyud kaayo. So atong kat-unon ni mga kaigsunan, usaw pagsukod, no, true measure of prosperity. Tulo ka butang atong isgutan karong kagabihon. Number 1, guard against covetousness. Bantayan gyud ni natong covetousness, kay kung covetous ka, wa na gyud kay measure mga igsoon, bahalag bisag unsa diha. Diba? Basta makakwarta makata, sige. Wa na nimo gi-measure kung malipay mag Ginoo, wa na nimo gitan-aw, mga igsoon, daghan kayo ma-miss nimo nga mga guidance sa Ginoo nga mahimo na nimong kanang kalimtan tungod kay ang imong giapas na the possible outcome sa gi-promise sa kalibutan. Now, prosperity is not measured by possessions, but by contentment in God. Dili pwede i-abolish ang Ginoo. Are you listening? Dili pwede i-abolish ang Ginoo. If you want to be successful, if you want to reach your pinnacle of success in life,
Ayaw i-reject ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat contented ka. Ang pagbaybay nato sa kadaugan ngadto sa biblical prosperity, ang pagbaybay nato ana mga igsuon with the Lord, daghan kaayog mga lessons nga ma-learn nimo. Nganong daghan mang lessons nga angay nimong i-learn? Because when you reach the pinnacle of your success, according sa gi-prepare sa Ginoo nimo, andam ka, ready ka, mudawat. Kay sa pagkakaroon mga kaigsunan, kung tanaw na to ang atong pagtuo sa Ginoo, ang atong performance sa pagpangalagad sa Ginoo, kung karon ta bubuan sa atong desired nga blessing, maunsa ka ta? Diba? Everybody wants to be a millionaire. Everybody wants to be a billionaire. Kinsa gudi kanahan na. Well, for God, that's nothing. What is that compared to His riches? Iya manitanan. Pero ang pangutana, kung karon na buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi, what will happen to you? Oh, makatubag ba ta? Kaysa karon pa lang mga kaigsuunan, what is going on? Nganong on and off ang mga Kristohanon? Nganong malipayon unya magulanon? Nganong excited unya dili excited? Nganong mag-usap-usap man ang tiplada? So napatay problema from within. Our personal relationship with the Lord. So, nagbase ta sa atong makita, driven ta sa ato ang mga atong desire ba, driven sa atong mga nakita, labi na social media, daghan na kaayo mga kaigsunan, unya taka kag tuo diha, daghan na kayong AI diha. Dili tinuod. Daghan na kayo dihang mga ilad-ilad mga kaigsunan, unya imong gisunod. So, luoy kaayo ang Kristohanon. In the book of Luke chapter 12, 13 to 15, mao ni story mga kaigsunan sa young rich fool. No, the parable of the rich fool. In verse number 13 to 15, English Bible mga kaigsunan, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Kinsa may naghimo nako nga mo'y mo hukom sa inyong mga kabtangan o mo'y mo divide sa inyong mga kuan nga ang giingon pa gyud sa batan-on diri nga i-divide namo sa to pa sa ila yung duha. 15, and he said unto them, Take heed and beware of what? Covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ang kinabuhi nato mga igsoon wala nalangkob diha sa butang nga atong naangkon or atong gikuptan. Nagtuo ta nga mo na nay kinabuhi nato. Mao'y giawayan nila nga managsuon. Mao'y giawayan sa duha mga nga magtunga na sila sa ilahang kayamanan. Focus kayo, and until today mga igsoon, even believers, mag-away sa kayutaan, mag-away sa kabilin, mag-away sa kuan niya, tarungan nagtunga ha, tarungan tunga niya, magkuhaban gani ang yuta sa usa, mag-away, ato tas barangay, naunsa man mo oy. Focus ra kay ta sa butang, focus ra kay ta sa kabtangan, focus kay ta sa earthly goods or things. Ang Ginoo, dili siya mag-apil-apil ana. Ang gusto sa Ginoo makasabot ta mga kaigsunan nga para asa maning naa nato. Ang kani ang paghangyo magud sa iya hagod, selfish man. O nalimad ka, one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. So, na mag-divide ra sila. Kunya para asa man to? Para sa ilahara. Di ba? Nasuya siya, kinahanglan kan nganong akong igsuon naman nagkupot ana, iya na nang tungaon para maka-enjoy pud ko. Unya ang ilang giadto,
ang Ginoo. Iyang gisamok-samok tungod lang ana. Mura mag-iingnan siya ni Kristo ba, wa mo kung nianhin diri para tabangan ta mo pagtunga-tungaan ang inyuhag kuan diha. Muna iyang gibadlong mga igsoon, take heed and beware of covetousness. Kay kani covetousness mga igsoon, bisag pila pay naa nimo, naa man gyud mas labaw pa nimo, then you will covet kung unsay naa niya. Maunay makapaangko nimo og batasan nga di gyud ka makontento. Pero ang tinuod nga kadaugan mga igsoon dili sa unsay na possess na to, kundili ang tinuod nga prosperity kanang imong contentment. Kaya bisag pila pa gigunita nimo kung contented ka, malipayon ka. So what's the use of millions and billions when ang imong kasing-kasing nag-steal og pangita pagyud og more? Wa ka malipay. Nana kay 1 billion ang imong gustong nindot anig naa pagyulain nga 1 billion ba. Naanay another billion, nasayop ko da. Di pa man day igo ko. Nindot man naa pag another 2 billion. Di na mohonong mga igsoon. Because you are driven by lust. And lust, there is no satisfaction. Walay pagkakontento sa mga taong maibugon. Dili gyud na masatisfied kay flesh man ang atong gisgutan. Nobody can satisfy the flesh. Ingon pa nila, it's so difficult to please the wife. Yan ang mga babae ba? Lisod kaayo. Pero na-disagree ko ato kay kanang dili man tinuod nga dili masabtan ninyo ano disagree ko. Kay ningon siya, kung tagaan nimo kwarta ang imong asawa, mangayo siya panahon nimo. Sige na lang kag hatag, wa kay panahon ako. Pero tagag panahon, no mo, wa naman ang kwarta. No? Kay ang panginabuhi lagi active. No work, no pay. So, gitagan na sa time, na minus na pud ang kwarta. Masuko na pud. Ngano wa naman tay kwarta ani? Lisod ko no, lisod i-satisfy ang babae. Dili gyud kaya kuno i-satisfy sa mga laki ang babae. Mao na ayaw na lang gyud pangitaa nga matagbaw ninyo ang mga babae. Kay ngano man, ingon pa niya, wala may lalaki nga makaangkon sa duha. Naa siya time ug naa siya money. Kaingon ko ba ni kumauro ba na amo ang campaign sa simbahan? Health, wealth, and time nga atong kuha og balik kay mao giguba mga kaigsunan sa kalibutan. So tungod kay ang iyang utok atong nagsulti ba naaman sa active nga income. So niyo siya, it is impossible. Kamusad na mga babay dapat naa mo sa contentment stage. Gihatag mo sa mga lalaki to complete them. Gihatag mo sa mga lalaki to help them, to aid, para tabangan, dili para hukman, dili para bunalan, dili para unsay buhaton nimo. Gihatag mo para tabangan nimo nga mulampos ang lalaki. Kay ang kalampusan sa lalaki, kalampusan sa tibuok pamilya. Nakasabot na? So, ang katong mga naa sa panimalay, ang ilang pinaka-best yun nga ambag sa naningkamot is contentment. Matagbaw kung unsay naa. Malipay kung unsay naa. Mga igsoon, sultian ta mo, mahitabo lang na kung si Kristo imong kuyog. Kay kung dili gani si Kristo imong kuyog, gipalitan ka nag-TV sa imong papa, pagtanaw ninyo silingan, dako-dako, lagi to ilan, ya klaro pag yun. Kaning ato, di man maklarong dagway. Di ba? Magdepende man sana sa brand good. So, ang imong papa na pwede sa mga igsoon, ala naningkamot po siya, makautang siya dako nga TV. Na di ba siya ka-afford ang TV nga dagko nga mahalon? Kanang 65
mga kaigsunan, ang katong OLED, niya abot na gutog 100 kapin, TV lang. Unya na ay gamay anay, pariya kadaka ana, nga ang iyang brand, kanang lower ba? Nga naara sa mga 20, 30, ingon na, sumoro, ngayon tao ma-afford pag abot dito, lahi magnaong. Ang color lahi man, di matagbaw. Bisa pagpalitan kag nindot, sige ni mong tanaw ang nindot, madugay, mura nang maanad ang imong mataba, ang imong standard di saka. Mangita na sa kaglabaw pa. Lisod tagbawon mga igsoon. Kung ang atong gipaminaw o gikuyugan ang unod, pero kung si Kristo atong gikuyugan, tagaan taniyag contentment, then sa dihang nanay contentment sa atong kasing-kasing, diha ta mahinay-hinay, makakita o makarecognize sa mga kadaugan nga naangkon nato mga kaigsunan sa atong kinabuhi. And eventually, we can praise God and give thanks to God all the time. Nga naman, nakita man nato ang victory sa atong kinabuhi. Pero kaning way contentment, wadyo kadaugan mga ison, sige nagbagutbot. Sige ko nagbagutbot, kaya ano man, covetousness. Muna, ningon si Christ, pagbantay mo. Beware of covetousness. Kay, kung covetous ka nga tao, lisod ka ayon ng taong covetous. Wadyo kay kalipay. Diba? Naliman ka, nanak kay gidriban, kaya masigag tanaw sa hundutas. Oh. Muna, daghan kay mangilog na lagmotor. Dili maayo eh. Mo man ay anhaman mo push diha. Magbuhat na lang kag dautan kay dili mo kaya maabot ug unsay naabot niya. Pero kung kontento ka mga kaigsunan, mo na ni ang batasan sa kontento nga tao, malipay siya sa kadaugan sa uban. Ug makaingon lang siya, Lord, kung imong itugot, induta, congrats. Malipay ka sa kadaugan sa uban ba? Pero, kanang mga, covetous nga tao, ganang, absente ka. Mora din ay kaya nimo. Tanawa o, awa, sunod, ako na po. Ngawa magyud na itabo. Iyan na lang gidaot. Iyan na lang gumpon ang kinabuhi sa usa, kay wa magyud niya naapsi. Maunay, delikado kaayo kung covetous atong kauban. Delikado kayo kung covetous ka. Amen? So, inay mo tapad, bawal ang covetous. Ina, bawal ang covetous. Bawal ha, bawal. Gibawalan ta, beware. Ingon ang Ginoo, beware. Magbantay mo. Number 2, use wealth wisely. Gamita ang wealth wisely. So, unsa may pasabot aning wisely? In accordance to the will of God. Wa nang laing wisely mga kaigsunan. So, usahay di ta kasabot nganong pabuhion ta si Ginoo ana nga kwarta nga wa na to nasabti. Pero ang Ginoo mo niingon buhii. Wisely gyapon na. Kung mayon ang Ginoo hold wisely. Ayaw pataka buhi, ayaw pataka o gasto, ayaw pataka o gamit, ayaw pataka mga kaigsunan because kung magsunod na ka sa imong unod, kanang last of the flesh lagi, last of the eyes, pride of life, urot oy, sa pila pa na kamilyon imong kuptan. Urot yun. No? Earthly riches are temporary. True prosperity comes from using resources for God's purposes. Numdumi na. Temporary running earthly riches. So therefore, kinahanglan ang Ginoo mao'y maggunit ana, ang Ginoo mao'y mo protect ana para mahitabo na mga kaigsunan imo nang i-secure gyud sa imong kasing-kasing nga ang imong makuptan ug maangkon tinuod gyud nga prosperity. Naa na diha magagikan sa Ginoo ang tinuod nga prosperity. So kanang nakuptan nimo ipagamit sa Ginoo. Ipagamit sa iyang purpose. Allergic ang mga Kristohanon pag mauna na madunggan. Nga naman, agrabihan ni Pastor. Agrabihan. Mura uroy, dili kanang lisod, mangitag kwarta, niya ignorant tayo, ipagamit. Well, di man ako'y nag-ingon.
Tanawa ra gud sa bersikulo mga kaigsunan 16 to 20. Naghatag ang Ginoo og parable nila sa nangutana. Tanawa ha? Verse 16, and he spake a parable unto them. Kinsay giingnan niya? Katong nanghangyo nga i-divide, tabangi ko i-divide ang kaning among yuta dire. No? Giingnan sila sa Ginoo, and he spake a parable unto them saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Pagkadaghan, naghanag ani. So ang nahitabo, 17, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Unya kay greedy man siya. Covetous man siya. So ang iyang gibuhat, nakita niya nga gamay ang iyang sudlanan. Daghan kayo ang iyang abot. So sa iyang covetous heart, sa iyang pagka-greedy, mga kaigsunan, laog, suyaon pa, goes verse number 18, and he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. So tiyan ta mo mga kaigsunan, daghan guilty ani. You will do the same. You cannot think of others. Ang imong hunahunaon, padak-an nimo imuhang sudlanan. Wa jud kay plano nga i-share ko ni. Imo nang kuptan, imo nang ikay mag-manage sa imong kwarta. Mao na, mga klase, mga tao, mga igsoon nga covetous o kasing-kasing. 19. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Magtinapulan ka na lang. Kay bisan sa imong whole lifetime, pwede nagdi ka mulihok, pwede nagdi ka maningkamot, pwede nagdi ka matrabaho. Lalimad ka. Pwede man na mahitabo ron o panalitan na kadaog sa loto. Di na ka mo trabaho. Di gyud ka una-una, oy, kumusta kang uban no? Naba kay gikaon rong orasa. Kumusta kang uban no? Naba kay atok nga nagpasilong sila. Kumusta ka ang mga pilter bagyudaghanang ingon ana mga kaigsuonan? Pero what if kung ikaw na naa dihang lugara, what will you think? Unsa kay mo come up sa imong una-una? Pariha ba sad ani? Or makauna-huna ka? Rescue ba tong gi-challenge ni pastor sa among simbahan? Di ko magsaba ani kay ako niya makagasto tanan. Mauni akong buhaton, mag-open kog account sa gawas nasod. Wa na. May pamdagan kag mayor. Ing-ana man day mo kasing-kasing gihapon. Daga na lang ka og kanang mapagpolitisyan na lang kay mao man ay kasing-kasing mga igsoon para di mahibaw-an diri adtos gawas. Ipantago unya mahibaw-an naman gihapon. Kay matud pas katiguangan, way asong makumkum, tinuod baya. Walay asong makumkum. Kapag naay mo dig, naagi makita, makakaigsunan. So, ang gibuhat diri, iya nang taguan tanan, unya di na siya maglihok, maglipay-lipay na siya sa iyang kinabuhi. In verse number 20, but God said unto him, thou fool! Di ko malipay Ginoo ani tapulan. Bisan pagdaghan na kay kag kwarta nindot na kay imong kinabuhi unya maglingaw-lingaw na lang ka tay pang anong lingaw-lingaw magkadaghan magtabangonon. Dili man na may purpose sa Ginoo nganong panalanginan ka. Ang purpose sa Ginoo nga panalanginan niya ang usa ka tawo tungod kay gusto sa Ginoo himuon niyang panalangin. Pero wa man na come up sa iyang huna-huna mga igsoon mo na ningon ang Ginoo buang-buang ka. Sakita pag Bisaya, oy. No, thou fool. Nganong thou fool man ang ingon si Ginoo, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Para asa man to?
Para asa man ang atong gisigihag tapig mga kaigsunan, ini kamatay na to. Samtang naay daghan mga igsuon nga nagkinahanglan, dili magkinahanglan hutdo ni mong hatag jud kay usay challenge si Ginoo sama atong batan-on nga dato pud. Kagingnan si Ginoo pauli sa inyo, baligya tanan ug ihatag sa kabus. O bugat to kayo. Diba? Usahay i-challenge ta si Ginoo ingon ana. Makapasar baka tano? Are you following? Nga kani lagi questionable kayo ang tithes maglisod pa maganitag uli kana pantanan. Mamita na atong giingon ang kaning tithes mga igsoon quizzes. Pero ang kaning first fruit final exam. Pasar baka tas Ginoo. Bisa kung saon pa nimo og tigom para sa final exam, hagbong kanadaan sa quizzes. Nagtuo ka nga matandog ang Ginoo sa imuhang kanang one time, big time. Dili oy. Malipay ang Ginoo mga igsoon nga sa dihang naay nasud, imo na yon giuli. Malipay ang Ginoo anang faithfulness ug consistency. Because that means nga ikaw loyal ka sa Ginoo. Honest ka sa Ginoo. Mao na ang Ginoo panalanginan ka. Kay ngano man gigamit nimo imong kwarta wisely. O kani? Wise man sad siya. O di ba kung imo sabton ba? Wise sa gyud ani tawhana. Nalimad ka? Kinsa may lain magbuot di ay? No? Kung atong i-erase ang Ginoo sa iyang kinabuhi, way labot ang Ginoo. Siya ko'y naghagbo ana, iya gon-agon. So maka-decide siya nga mo na iyang buhaton. Pero ang Ginoo man nakauyon. Sa ito pa, dili pwede nga ang Ginoo way labot sa atong mga abot, sa atong kabtangan. Dili pwede nga ang Ginoo iit sa puwera nato mga igsoon. Always follow the rules and regulation sa Ginoo regarding finances. Kaya ang Ginoo nay pwede mupugong ug mubuhi mga igsoon sa panalangin. O kani, gitistingan si Ginoo, gitagaag daghang abot. Nakuan man, nausab man nagyang una-una, dili man mao. So, gi-require ang iyang kinabuhi. Kung saan man na ni mo ron, mamatay na magkaon yung gabi. Ya, kung ikaw ni, kung saan man na ni mo? Ha? Kung ikaw ni, kung saan man na ni mo? Ya, gipadamgo ra ka ba? Gipadamgo ka niya. Timing kayo, nga nisaka ang crypto. Timing kayo ba? No, timing sa niyo. Kita ra ba may kita mi timingaw mo. Wala na kita ka kuan ba nga challenge tas Ginoo da. Ato ning pasaron. Now always think that God is always there. God exists. So unsay mga pangitabos kinabuhi nato ayaw dayon og kisi-kisi nya suko-suko, sapot-sapot, away-away kay ngano man God exists. Ganong nahitabo man ang nahitabo. Ganong nakadungog ka sa mga istorya. Ganong na may tao na encounter nimo anang panahon na. Ganong di man ta mangutan na usang ano man ni Lord, unsa may akong angay kuan ani, lesson ani. Di na mo pangutanan ni kung ano man ka Lord, imo di kong ginitan da. Laila ni mo Lord, unfair man ka. Ako na lang pirmi. Wa manggugay katon-katon. Di ba mga teacher, mga kaigsunan? Basta dili kakasabot, balik-balikon. Hantod makasabot ka, managlahi nga style ang ihatag sa teacher para lang mo aid nimo nga makasabot ka. Mo na gibuhat sa Ginoo nato, di siya gusto nga magmangta pangaigsoon sa iyang kabuton. So ipaagi sa Ginoo sa wali, ipaagi sa Ginoo sa personal experience, ipaagi sa Ginoo sa mga kalisod para makat-on ka. Jadi gyapon kay sige reklamo. Ay ino na kas Ginoo, uli na lang. Uli na lang. Kay masamok akong buluhaton diha. Pero nindot yun ay gamiton daw eh.
Nga ka na ba kita na ganahan mo uli, pero ang atong kasing-kasing, maingon gapon ba, padayon sa ta, padayon sa ta. Muna sa text Paul, ano ba? Di ba? Lamihan na itong langit. Ay. Kung mo imagine mga igsoon, kanindot sa giprepare si Ginoon dapit. Unya usa ra iyang gipangayo nato, mamunga ta, mangabig taggalag, mag-disciple ta. We will tell others about the love that God shed on Calvary. The blood that could cleanse their sin. That could cleanse their soul from sin. Mura ginagihangyo si Ginoo niya, di pa ginato mahatag si Ginoo ba? No? Reason? Because we are so focused on earthly riches. We forgot that God has His own way to enrich His people. Not only money, but everything. Everything. The world can only give money. Pero kanang kwarta, mga igsoon, makabantay ka. When you have it, it is not sufficient. Di yun siya victory yun. Kuwang ang kwarta, mga igsoon. Dili siya enough. It is only a part and small part of victory kaning kwarta. Pero ang tinuod yun nga kadaugan, ang tinuod nga measurement sa kanang prosperity, gikan sa Ginoo tanan. Mao ang gusto sa Ginoo nga sa di pa kaniya bubuan og kanang earthly treasure, i-prepare sa kaniya nga mahimo kang ready for it kay maka-destroy na nimo. Mao na kinagamyan pero mao na pinaka-deadly. Dapat dili nato na mapasagdan. Lastly, mga igsoon, number 3, seek eternal riches. Mao na ato pangitaon. Mao na ato gisigig push diri mga kaigsuonan. Kung ang mga apostoles giingnan sa Ginoo kay gipaningil na sila sa tax, mga kaigsuonan, ni sulti sila ni Christ, Lord, unsa may buhato na mo? Niyon na ng Ginoo, ato mos dagat ka, ato isda. Panakop mong isda. Unya tanawa ang baba sa isda kay naa nagkit-kit og para tax ninyo. Patanawa, wala siya yun. Panguha mong isda dito, unya kuman baligya sa carbon. Unya makabayad na mong tax. Wa na baligya, oy, tuwa na gikit-kit mga kaigsunan. Di ba? So mo ang giingon sa Ginoo, He can provide. Kani mga earthly treasure, He can provide. Giproven na sa Ginoo sa iyang pulong, kadaghan na niya gipamatud-an mga igsoon. But can we believe in Him? Kung nituot ta sa Ginoo, focus on the right direction. Eternal riches. Prosperity is found in storing treasures in heaven through faith, generosity, and obedience. Maunay pamaagi. How can we store the riches in heaven? So, mauna siya. Pagtuo, giving, and obedience. Nabatan ni? Nituo ba ta sa Ginoo sa diyang mingon siya tabang? Mingon ang Ginoo, iuli ang tithes, ihatag ang offering, tabang sa misyon, nituo ba ta na? O para nato additional load? Ha? Kaya kung additional load na nimo, additional load. Grabe, oy. Nagkahana ano nun, eh. Yan, napay, may pag-gobyerno kay, di kabalibaran. Di yun kabalibaran. Inigsaka, wala yun, di kita. Di sa paralihan nimo mga igsoon. Wagi mahimo. Ang mga driver ron, perting luuya. Nangayo in town sila og kanang temporary increase sa plite. Ang moreklamo mo naman sa ang mga pasahero kay ngano man, moingon sad sila tagay sa big temporary increase sa among sweldo. Apektado man ang tanan. Unya tuwa man dito ang pinakasakit nga igo sa kinagamyan. Kaya katong mga dagko, mga igsoon, kaya naman sila yung daghang buffer. Inikadaot dito, naikahapak. Ang kaniin taon, active, ang ilahang pangita, mga igsoon, no work, no pay. Apektado eh. Pero kung naata nakatutok sa eternal riches, magkinaunsa maning kalibutana o kay ukayo ning ayos yawa mga kaigsunan, rest assured that God can send
His blessing to you. Rest assured that you can eat properly. Rest assured that you can pay your bills. Rest assured that you can have what you need. Rest assured. But seek eternal riches. So, faith, tuo sa Ginoo, tuo sa tanan niyang gitudlo mga igsoon regarding finances. Imo gyud nagsusihon ang Bible gyud asam ni dapit na naay nagisgot about finances kay di ko gusto nga ang Ginoo masupak nako. Oh. So, kasagaran nimo makit-an diha mga igsoon is to give, release, release, release. So, obedience, pinaagi sa pagtuo dito sa generosity o niya tumana how to become generous. Tumanon ragod nimo. Parihan ninyo mga asawa. Sometimes, you give too much sacrifices. Hantod nga igabot sa unahan, magbagut-but na ka. Grabe na ako pagantos aning akong bana. O nga nung imo magisubraan? Kung imo lang yung sundon, kung unsay gi-require sa Ginoo nimo, how to support your husband, diha ra ka, imo na i-maintain mga igsoon. Di malipayon ka, tagaan ka resibo diretso sa Ginoo. Pero ikaw magbutbuot ka, imo pang unhan ang imong bana. Oh, di ka kapuyon, ana. Kamo mo, ang pinakakapoy sa mga asawa, kanang magbuot na mo sa inyong bana, mo rin pinakakapoy yun. Kaya nga naman, di makatagaag blessing sa Ginoo. Tagaan magkag-confusion, tagaan ka og kanang kapuyon ang imong utok ba? Muna may tabo ana. Wa na madugay milikan niya ang basulon ra dayon sa mga babae, ang lalaki dayon. Di ba sila mo imin? Ayaw kalimot nganong naa ka sa iyang kinabuhi. Oh, di ba? Ug doon ay requirement ang Ginoo para sa mga asawa how to support their husband in order nga mabuhat niya ang kabubuton sa Ginoo. Una-una ha, ang lalaki una gibuhat, then gibuhat ang babae. Dili gyud pwede nga ang babae mo lead sa lalaki. Pero kung kadaot hinuon, babae gyud gauna. Naay pulong sa Ginoo ana. Si Eve ang nasudlan first ni Satanas. Then, weakness sa lalaki, si babae. Na-pull down dayon ang lalaki. Amaw na. Nya kamoy nakaingon nga nahagbong ang lalaki, nya kamo mo kintahay mo pabarog. Ayo just do. Muna akong tambag ninyo. Just do according to what God tells you to do. Focus ka diha. Then you can see that your husband is prospering. Your husband, mga kaigsunan, serving the Lord faithfully, gisuportaran nimo. Ini kasipyat sa imong bana, imong akayo. Dili nimo hinawakan. Oh, see? Ikaw. Unsa may nakita nimo? Ha? Nakita kag victory? Pareha na guna sa simbahan good. Ang pastor dili perfect. Usa ka adlaw masayop na siya, pero tanawa ko sa buhaton na sa mga membro. Yaan ang pastor, kanang hinawakan ng pastor, kaya pastor ko na, anong nasipyat na siya. Ngano usa na ning pastor di robot gani masayop man og program. Masayop yun ang tao. Tao man, atong tanawon ba tao, mga igsoon? Tanawa mga tao sa Bible, nga iya sa Ginoong mga tao. Tangasayop ba sila? Giunsa man sila sa kanang Ginoo. Gipadayon og gamit. Pero tanawa ang mga tao. Grabe labaw pas Ginoo. Wa sila kay bawo nga mo nay duwa sa yawa. Leader. Bisag dili pastor. Church leader nga ginayahat. Atakyon sa yawa. Napildi. Gihukman sa mga membro. Pakpak ang yawa. Effective. Ngita na sad siya glain. Kanina sad, targito ko ni. Igo. Nabiktima. Ang mga membro. Nitanaw na sad sa tao. Gihukman. Imbis akayon. Wounded soldier ko na. Kasi may buhaton nimo, may patong mga sundalo, mga igsoon. Leave no man behind. Bisag patay na.
kargahon nila. Kaya naay kapaabot ani dito sa ilaha. Pero sa Kristohanong kinabuhi, mura magway pamilya ng tawhana. Kung makaatake ang mga Kristohanon, ngadto sa ilang isig ka Kristohanon, kay nasipyat pa nga igsoon, mura man og kanang way pamilya ng tawhana nga giatake. Diba? Gawas na lang yun ka nang ipakita yun niya, ako sungayan ko, ako kuan ko, di ato nang i-abolish, ingon ng Ginoo. Do not consider him as brother. Pero kanang nasipyat mga igsoon sa kinabuhi, nasayop og sulti, nasayop sa desisyon, ingon na ba? Daghan kay mo batikos, oy. Agree. Nituo mo, walhon mo. Lahir ba ning walhon da? Kaya kaning walhon, rebelde di aning walhon. Diba, nituo mo? Muna bantayan na to mga igsoon, kaya naadiha nilihok ang yawa sa pamilya, sa simbahan. Kaya tanawa rin na, sa pamilya lang, ato ipagamay-gamay ang pamilya. Sa pamilya, daghan kayong mga gibuhat o nindot ang amahan. Mo may leader. So, leader ato isgutan. Ang amahan, daghan kay gibuhat nga nindot sa kanimalay. Nasipyat. Then, it depends sa iyang mga katauhan sa iyang pamilya kung maka-recover ba na siya o di. Kay once masipyat na ang amahan, mga igsoon, kung dili supportive ang tibuok pamilya, malus yun na niya ang iyang kinabuhi yun. Maguba na siya. O dili na maka-recover. Because everybody is judging the man. Nga nasipyat. Mausad na sa simbahan. Mausad na sa gobyerno. Mausad na bisag asa. Labi na sa spirituhanong kinabuhi. Because we are commanded by God, kinsa to ang kanang na-wounded, kinsa tong na-down, atong encourage kay basi kita na pud sunod. Galatians 6:1. Restore such a one in the spirit of meekness and fear. Dili kay imo aton. So masad taong ko gitinanga masad ko. Na. Taas kay istoryahonon kung anitang Job agi. Ang iya mga amigo kintahay nga mga concern, lain mag-istorya. Di ba? So, tungod kay focus kay ta, kalibutan kay itong utok, ari kunot ta sa eternal. Tutok kunot ta diri. Para mapiktuhan sa ni ato panginabuhi mga kaigsunan nga, nagsita ko na o kani eternal riches. Saan man nila to? O, nagitagaan na ta sa Ginoo, ayaw gi-store diri. Tanawa mga igsoon sa Luke 12:21. Luke 12:21. Katong giingnan sa Ginoo mga igsoon nga, thou fool, mamatay na ka karon. Ingon siya sa verse number 21, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Mausad na'y mahitabo sa tao nga naniguro lang sa iyang kaugalingon o dili siya dato diha sa pananaw sa Ginoo. Naniguro sa iyang kaugalingon. Gitulis ang Ginoo, way labot ang Ginoo aning akong kabtangan, no? Kay para ra sa iyang kaugalingon. It should be for the Lord. Everything should be for the Lord. Ang problema mga kaigsoon nasilaw sa kadaugan. So unsa may instruction sa Ginoo ani at tutas Matthew chapter 6. And we will close. Matthew chapter 6 19 to 21. Unsa instruction diri sa Ginoo? Lay not up for yourselves treasures upon earth. Ayaw paboruta ang imuhang kaugalingon sa dinini kalibutan na sa mga earthly treasure where moth and rust that corrupt and where thieves break through and steal. Dako kay na problema. Hasol kaayo mag-maintain og earthly treasure. The more mo nindot imong balay, the more makuyawan ka ikagabi matug. Sa una nga imong balay, payag-payag pa, abli bintana, abli kuan, kay hangin, lapos-lapos na, nga makatuog ka, hinanok, hagok pa. Pero sa diha nga imong balay, sirado na, daghan na kay mga grills, ana niya, air condition na, mga igsoon, kada ingon sa iro, oh!
Basta na kasikas nga madunggan. Wala kay tog. Kaya naman, mahandog na ka kay daghan na kay kawatonon. Pero sa una nga ang kawaton brief ra. Bahala ka kawaton ani mo. Total gisulo man nila kung napo ka buok. Di gyud ni mo mahurot. Mao na nagtuo ta nga ang earthly treasure makahatag na to kahugpayan o kanang gikatagbawan, kanang peace. Wala oy. Ang katong wala pa kaabot diha, mangandoy mo. Pero katong tuan na diha, nagbasol. Because they need to hire security guard, they need to put up CCTV camera. Unya diyo magsigig check up dito kapila ka oras guna i-check up nimo nagisik kay mga naglihog diri kagabion ingon na labat kay sa mas may na mo natay CCTV camera nga mo mutiro og laser ba para lang makuyawan bitaw mura lang mapasok murag sigarilyo ba at least mutagam kanang dili makamatay ba kanang patagam lang ba patagam kaning iro iguro ma'am tagaan na yung karne okay lang iro ay sud ko ha okay sud labi na akong amo bukog ra ipakaon ani kay dili ni duglaben awa na ibaligya kasi mong iro nya CCTV mutanaw ra man na suluban laghod suno magkaw nya sunglass anya kanang bunit bagay son wala pa ang kamera mi na pag ilan nimo useless pero nay kamera nga mo laser mga igsoon kamong mga maayo mabuhat ana buhati ko no be no, panawagan sa katong mga maayo anak. Kanang mura nagmapaso sigarilyo ba? Mura kuyawan sad. O nalima kay ganap sunog ang sanina, napaso gamay ba? Di makamatay pero sakit na oy. Paso guna. Pero at least di makamatay, dili ta mapriso. Kaya may napriso kay napaso sigarilyo. Gaw sa torturon ba? Pero kana kanisod ka, invader ka. Na, ingon na, hinaot pa ka na. Pero niyo nang Ginoo, ayun nag-focus diha. Ayog ibutang, kanibitaw, palit kag sakyanan. Sa primero pa, lampingan kay tanan. Pero kung imo kasing-kasing na diha, takyon kag kasing-kasing. Nga naman, inigawasan ng sakyanan, libre na ang tanang mga tao nga moagi, garasan imo sakyanan, mo ato kay mahimo. Masaghiran og motor, masaghiran og bisag unsa, ayaw na lagi ibutang imo kasing-kasing diha kay ngano man maog yun ay kinabuhi sa sakyanan. Nakasabot, ang dami na lang og pa-repair. Kaya kung ngay mong kwarta kutob ra gyud sa sakyanan, wa na kay para repair, mag-drive ka na mga wala, puro na ini kaguba, that's it. Lain man sad. Di ba no? So, kinahanglan di ni maibutang kay magbuol ka dili gyud na mahapsay imong kinabuhi mo na not here on earth. Ayaw ibutang imo kasing-kasing diri, ayaw ibutang imo treasure diri. Verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Dili makawat tuas langit. Di ba? Saan na itong pag-store dito? Pagtuo, generosity, o obedience. Na maura, simple na kayo. Sunda lang. Do not overdo. Just follow. According to what the Bible says. Kay hiluna na nadaan sa Ginoo nga makapalipay nimo. Pero kung masubraan nimo mga kaigsunan, kay mura ka og kanang mura ba og kanang paganahan ni mo ang Ginoo, no need. Kanang atong obedience mag-exam, unsa na siya kagamay, basta in a way of obeying His word,
lipay Ginoo ana. Kay iya naman kuan na daan, measured naman na daan tanan. Verse 21, nganong gusto man si Ginoo nga adto sa langit nato tigumon, for where your treasure is, there will your heart be also. Dili gusto ang Ginoo nga ihatag nimo sa lain ang imong kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing tuan niya pirmi. Lord, salamat kaayo ang panalangin. O mao na katuno na to tanan, no? Faith, generosity, obedience. Research, no? Imo i-search sa Bible asa man dapit diri. Unsa may kabubuton si Ginoo bahinan. Para dili ka mabiktima mga igsoon sa kalibutanhon nga idea pamaagi nga makaguba sa ato ang relasyon sa Ginoo. Unya diha makita dayon nimo ang pinakadako gyud nga riches, which is the souls of men. Pinakadako nga treasure. Ma-enjoy na dayon nato ang John 15:16. Saya nga ana. Hello? Kana makapangayo tas Ginoo ba? Lord, pasuruya mi sa laing nasod, Lord. Nanan mi og hing-ani nga amount. Possible sa Ginoo. Hinduta na. Kana lang ginagmay lagi nga adto ka nagadali ka ba, Lord? Gamay favor, kay kog parking space. Gamay favor. Mig-agi nimo dali mo kalit gawas. Kanang tinuod yun imong hangyo sa Ginoo ba? Hatagan ka sa Ginoo eh. Diba? Protection. Yung Lord, kuyawan ni lugar, Lord, imo yun ang pag-protect na ko ani. Kaya nagkuyaw-kuyaw, kaya nga na magag-protection sa Ginoo. Sige lang to, protection ni ko, Lord. Lord, mga iring redito ng lakaw. Wadi ayo nangayo. Mangayo lagi ta, pero wa tay pagtuo sa atong gipangayuan. Amen. Amo ni, kinahanglan ato ning masabtan ang tinuod nga measure of prosperity. So inaot pa ato ning nakatunan ang tinuod nga measure of prosperity. Walay lain. No, walay lain. Naara gyud si Ginoo tanan. Are you following? So salamat sa Ginoo ani mga igsoon lahi iyang sukod. So ato ning kanang hinahinayon og koreksyon o correct ang atong kaugalingon kay sayop ning atong sukod sa prosperity. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the lesson that you have given to us tonight. Thank you so much, O Lord, for rebuking our mistakes, and please help us to make it right. And please help your people to remember na ikaw rin yun ang makasatisfy sa among kinabuhi. Sugod sa amo ang lawas nun nga panginhanglan, and most importantly sa among espirituhanon nga panginhanglan. Ug salamat kay Lord sa Biblia nga naa proof nga makita namo ug masunda namo ang kamatuoran. And thank you for the Holy Spirit nga mo'y mutudlo namo, magpahinumdum ug mag-protect sa amo ang agianan. Salamat kay Lord sa mga angels nga magi-assign namo to minister to us. And I pray, dear God, nga dili namo mapakauwawan ang mga gipang assign nimo sa among kinabuhi. And help us to be obedient, help us to be generous, and help us, O God, to live in faith. And please, Lord, bless the invitation tonight. Bless your people to kneel down before you, thanking you, O God, honoring you, worshiping you, O Lord, in spirit and in truth tonight. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. All right, this is now...